Pinagpalang araw po sa bawat isa. Muli salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na binigay sa atin para tayo po ay makapag-aral dito po sa Effective Evangelism. Sa ating pong pagsisimula, ilingan na po natin Sister Shekinah para po tayo ay panimulan sa panalangin. Ako pa po, Josh. Ah, Sige po. Sige, let's pray. Thank you, Heavenly Father, for this night. O Lord God, salamat po muli, Panginoon, na kami mag-aaral, O Diyos, ng iyong banal na salita, O God. Thank you, Jesus, for the protection, Lord, sa buong maghapon na binigay mo po sa amin, O God. Maging, Lord God, sa ngayong gabi na kami muli mag-aaral, Lord, ng sama-sama, Panginoon. Give us the wisdom, Lord, the knowledge, Lord, the sound mind, sound learning, Lord, maunawaan po namin at ma-apply po namin, Lord, ang bawat matututunan po namin sa ngayon pong lesson na ito. Bless mo po ang buhay ni Pastor Joshua, Lord God, maging ang kanyang family, O Lord, maging ang kanyang ministry, Lord Jesus, at sa bawat babanggitin, Lord, sa mga salita, Lord God, na mamumutawi sa kanyang bibig, O Diyos, ay magiging pagpapala, Lord God, at karunungan sa bawat isa sa aming mga nakikinig, O God. Thank you, Lord Jesus. Sa gabing ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at patuloy mo po kami protektahan sa aming pag-aaral nito. All the glory and honor belongs to you alone, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. amen, amen. Thank you. Bago si Mikey, tinawag ko siyang Sister Shekinah. Ayun. So, ngayon, pag-aaralan natin yung sa lecture 8, bali, tatlo itong lecture na magkakatugtong. So, yung barrier number 1 is yung loss of motivation. At yung barrier number 2, yung fear of rejection. At ito naman, yung barrier number 3 is perceived inadequacy. O yung pakiramdam mo na hindi sapat. Yung meron ka, hindi mo kaya. So napakahalaga na maintindihan natin itong mga barrier na to sapagkat ito ang pumipigil sa atin para maging productive tayo sa calling natin sa evangelism. So, meron tayong confidence na nanggagaling sa Panginoon. Hindi naman overconfidence na mahirap din yun na parang feeling natin kayang-kaya natin kasi ang galing natin, matalino tayo, o kaya nag-aral tayo sa Bible school, 'di ba? Hindi yun yung kalooban ng Panginoon Mas maganda na makita natin na tayo mahina, pero at the same time, makita natin na kasama natin ang Diyos, na siya yung magbibigay sa atin ng lakas. So ito yung tanong, do you really think yourself, I can't do it, or I'm not enough? Diba? So, sa evangelism, may time pumapasok talaga yun sa isip natin na nasasabi natin na hindi na, paano kung hindi natin masagot yung mga tanong na itatanong sa atin ng pwede nating pag-sharean, di ba? So, may pagkakataon, iniisip din natin na paano ako magsisimula ng pakikipag-usap, ako yung masyado namang mahiyain, hindi ako magaling magsalita, hindi ako mahusay sa pag-interact sa mga tao, lalo sa mga hindi ko kilala, diba? So, minsan iniisip din natin na yung buhay ko hindi perfecto Paano ko mag-share ng word of God? Ako nga mainitin pa rin yung ulo ko o kaya mahiyain ako o kaya hindi pa rin ako fully obedient sa magulang ko. 'Di ba? May mga pagkakataon na iniisip natin yung mga spiritual flaws natin na naghihinder sa atin. Iniisip natin na may time iniisip natin sobra kong makasalanan, hindi ako karapat dapat mag-share. Paano ko to i-share ganito pa nga yung buhay ko. Minsan iniisip din natin na hindi ako magaling magsalita katulad ng ibang tao. So hindi ko kaya to. Hindi pa sapat yung kaya kong ibigay. Hindi pa to yung tamang time, 'di ba? So minsan iniisip natin na gano'n na nga at hindi tayo nag-iisa.
Kung naisip natin yan sa sarili natin na hindi ko kaya, hindi ako sapat, yun yung maganda. Hindi tayo nag-iisa. At kailangan yung barrier na yan ma-break, di ba? At yun yung aim ng pag-identify ng mga barriers na to. So, nabalikan na natin yung nakaraan, yung loss of motivation, yung fear of rejection, at itong perceived inadequacy na iniisip natin na hindi tayo sapat, di ba? At may pagkakataon ito yung nagiging daan para hindi talaga tayo maka-move forward. Nafo-frozen yung paa natin, yung bibig natin, natatakip, 'di ba? O natitikom, hindi na tayo makapag-share ng word of God dahil sa mga bagay na to. So, kahit may opportunity, ako naniniwala, every time na lumabas tayo or may pumunta sa atin na mga tao na hindi pa lubos na nakakakilala sa Panginoon, pwedeng alam lang nila ang tungkol sa Diyos pero hindi sila lubos na sumasampalataya sa Panginoon. Lahat yun opportunity para mag-evangelize tayo. Pero dahil nga sa mga ganitong reason natin, ito yung mga barrier na naghihinder sa atin para gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon, which is to share the gospel. So, may time na nami-miss natin yun, yung opportunity na yun. Kasi iniisip natin na hindi tayo sapat, merong mas mahusay sa atin. O kaya naging sobrang dependent tayo. Wala namang masama doon pag bagong Christian talaga tayo. Yung kaibigan natin, sama natin sa church, si pastor yung kakausap sa kanya. Pero may time na hindi natin sila masasama talaga sa church. Isipin natin sa ibang pagkakataon, baka may mag-share naman sa kanila ng word of God. Totoo yun. Pero yung opportunity na binibigay sa atin ng Diyos, yun yung nasasayang natin. At maaaring marami tayong nasayang na ng opportunity dahil sa ganitong klaseng mindset. Pero nire-remind tayo ng Diyos na hindi pa huli ang lahat. Kalooban ng Panginoon na kahit ito nararamdaman natin, hindi tayo magstay dito sa ganitong pakiramdam. Kahit ang mga lingkod ng Diyos na tinawag, nakaramdam nito. Si Moses, si Gideon, lahat. Halos lahat ng mga ginagamit ng Diyos na tagapagsalita, ang nakikita yung kakulangan, yung sarili, sa halip na makita ang Panginoon. Kahit nga si Apostle Paul, di ba? Inamin niya sa sarili niya na meron din siyang kahinaan. At kung nararamdaman natin yan, naiisip natin yan, okay lang yun. Di ba? Normal yan. Pero, hindi nais ng Diyos na manatili tayo sa ganyang mindset. Kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng confidence sa Kanya. Diba? At iting napakagandang bagay na kapag nakita natin yung kahinaan natin sa ganitong area ng kakulangan, napakaganda nito kung makikita natin sa perspective na gustong-gusto ng Diyos na gamitin ang mga mahihina. Sapagkat nahahayag sa kahinaan ng bawat mahina ang lakas ng Panginoon. Diba? Ito yung kalooban ng Panginoon. At makita natin na kapag ginamit tayo ng Panginoon, hindi tayo yung nagsasalita. Ginagawa tayong daluyan ng Diyos. Sa paraan na yon, mas lalo tayong nagiging humble. Hindi tayo nagdodwell doon sa inadequacy, doon sa pag-isip natin na tayo ay kulang. Pero nagdodwell tayo na kahit kulang ang kaalaman natin, kulang ang lakas natin, kulang tayo sa area na pwede nating isipin na kung meron tayo nito, mas maganda sana makikita natin. Ang Diyos kikilos sa pamamagitan natin. Di ba nakaka-amaze, may time, pag sumunod tayo sa Panginoon, nag-share tayo ng gospel, bumuka yung labi natin, tapos habang nagsasalita tayo, nabibless din tayo personally, na hindi natin maintindihan, paano natin nasasabi yun? Pero ang totoo, hindi lang naman talaga tayo yun. Ang Holy Spirit ang nagsasalita sa pamamagitan natin. Kaya wala tayong dahilan para hindi ipagamit yung buhay natin sa Panginoon. Diba? So, but we have this treasure in jars of clay to show that surpassing power belongs to God and not to us.
Yung kapangyarihan galing yan sa Panginoon, hindi galing sa atin. At hindi tayo ang bumabago ng buhay. Ang mensahe ng mabuting balita, kapag ito'y nanatili sa puso ng isang tao, ang banal na Espiritu Santo, nagpapalago nito at nagpapabunga. At ito po yung nais ng Diyos na ituro sa atin sa topic po na to, na yung pag-evangelize natin, hindi yan magsisimula sa pagkakaroon natin ng kumpiyansa sa sarili natin. Pero magsisimula ito sa pagtanaw natin na sapat ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya niya ay sapat para sa aking kahinaan. Diba? Talagang nahahayag yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung nararamdaman natin hindi tayo enough, diba? Palagi nating alalahanin that Christ is more than enough. Christ is more than enough. Mission niya to. Partner tayo sa mission na to. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, ito yung mga kasinungalingan na dinadala sa atin ng inadequacy. So, these lies whisper in many forms. You do not know enough Bible verses. You'll sound awkward or pushy. You're not spiritual enough. Who are you to talk about Jesus? What if they ask question I can't answer? At marami pang iba. Diba? So, ito yung mga reason na to. Ito yung mga nagiging bulong ng kaaway sa atin para ipakita na hindi tayo capable mag-share ng gospel. Pero lahat ng ito kasinungalingan. Hindi naman kailangan marami tayong alam na Bible verse para maghayag tayo ng mabuting balita. Though napakahalaga na nagbabasa tayo ng Bible kasi ano yung i-share natin kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung hindi tayo nagpe-pray, di ba? So, itong mga bagay na to, pagka nag-dwell sa isip natin at nakumbinsi natin yung sarili natin na itong mga to totoo para sa atin, though totoo na ito ay kasinungalingan lang, ang totoo kasinungalingan lang lahat ng to, ang mangyayari sa atin, hindi na talaga tayo makakapag-share ng Word of God. Diba? Minsan iisipin natin, it is better to say nothing than to say something wrong. Wala naman mahalaga na isipin natin na mahirap talaga magsalita ng mali. Diba? Kaya nga pagdating sa mga bagay na to, ang Holy Spirit, sa Kanya tayo dumidepende. Siya ang nag-guide sa ating mga labi. Di natin kailangang ibahagi ang isang area ng pagtuturo na hindi tayo familiar. Hindi natin din kailangang sagutin yung mga tanong na hindi naman natin alam ang sagot. Kailangan nating umamin, hindi natin kailangang maging defensive. Diba? Hindi tayo dapat mag-focus sa mga kasinungalingan natin. Kasinungalingan lang to eh. Diba? Kung magdudwell tayo sa kaalaman natin, sa kahusayan natin, sa sa pagiging maganda ng paraan ng pag-deliver natin ng pagsasalita, dadating pa rin ang time na magpo-fall short yan. Diba? At gusto ng kaaway na panatiliin tayo sa mga barrier na to. Kinukulong niya tayo doon sa area kung saan niya tayo mamamanipulate. So kung ma-identify natin ang mga barrier na to, at lalabas tayo dahil sinira na to ng Diyos, binuksan na ng Panginoong Jesucristo ang pintuan ng lahat ng kahinaan kung saan tayo inalipin ng kaaway. Pero kalooban ng Panginoon that we step out by faith dito sa mga weaknesses na to at magtiwala tayong lubos sa Panginoon. Diba? Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. So si Moses, nung siya ay tinawag ng Diyos, sinabi niya sa Panginoon kay Yahweh, hindi siya mahusay magsalita. Diba? Exodus chapter 4. At nagdadahilan itong si Moses na hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita, uutal-utal ako. Diba? Pero ano yung respond ng Panginoon kay Moses? Sino bang gumawa ng iyong bibig, ng iyong dila? 'Di ba? Sino ba ang papahintulot ng ating dila ay maging pipi o makapagsalita? Sino bang nagpapahintulot parang isang tao ay maging bingi o makarinig?
maging bulag o makakita. Di ba? Pinaalala ng Diyos na siya ang may likha ng lahat ng bagay. At tayo ay daluyan ng Panginoon. Instrumento tayo ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na gamitin niya ang ating buhay at ang lahat sa atin nung tayo ay tinawag ng Panginoon. Pero kaya hindi nagaganap ang kalooban ng Diyos na yun sa atin sa pagkatawag sa atin ng Panginoon dahil ang dami nating dahilan. Ang dami nating iniisip sa sarili natin na kakulangan pero hindi natin makita na lahat ng kailangan natin sa Diyos natin natatagpuan. Lalo't higit sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. So, kung ang Diyos ang lumikha ng ating mga bibig, sino tayo para sabihin sa Panginoon hindi natin kayang magsalita? Makita naman natin si Moses ginamit ng Diyos para sa paglaya ng Israelita, ng kabuuan ng mga Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Ginamit ng Diyos yung kanyang mga labi para ipahayag sa bayan ng Israel kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi si Moses ang magaling. Though siya ang na-emphasize ng mga Hudyo, pero hindi si Moses ang magaling. Ang Diyos ang magaling. Ang Diyos ang bida. Ginamit niya si Moses. So, kikita natin si Peter at si John, di ba? Dinescribe sila sa Acts na unschooled ordinary men. Pero ginamit sila ng Panginoon. Napakahusay ng kanilang ministeryo. Hindi dahil sa kanilang sariling gawa, kundi dahil sa pagsama sa kanila ng banal na Espiritu Santo. At nagulat yung mga tao kasi itong mga mangingisda na to ay nakakapagsalita na para bang mayroon silang mataas na pinag-aralan. At na-identify nila na itong mga lalaking to, itong mga taong to ay disipulo tagasunod ng Panginoong Hesus. Diba? So, hindi sila nagkaroon ng kumpiyansa dahil sa status na meron sila o sa training na meron sila. Nagkaroon sila ng kumpiyansa dahil meron silang relationship sa Panginoong Hesus. At doon na-establish yung lakas ng loob nila. It's sa lahat sa pagsama ng banal na Espiritu Santo. So, nakasama nila si Jesus. Narinig nila si Jesus. Sinugo sila ni Jesus. Ginamit sila ng Diyos. So here's the truth that dismantles the lie. Evangelism does not depend on your adequacy. It depends on God's sufficiency. Paniwalaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na kaya tayong gamitin ng Panginoon, na merong anointing na ibinubuhos sa atin ng banal na Espiritu Santo kapag tayo ay nagsasalita. Wala man tayong sagot sa lahat ng tanong, pero ang banal na Espiritu Santo ay nangungusap sa atin upang masagot ang mga tanong na tumutugon dun po sa pangangailangan espiritual ng mga tao na ating kinakausap. Alam niyo po, kaya gustong-gusto ng Diyos na gamitin ang mga mahihina sapagkat mas nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na sa malakas, hindi nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mas madalas lang, yung mga taong tinitingnan yung sarili nilang malalakas, hindi na naghahanap ng tulong. Feeling nila, kaya na nila yung kanilang sarili. Pero kapag nakita natin yung weaknesses natin, mas lalong nagkakaroon tayo ng dependency sa Diyos. Diba? Pagka naisip natin na hindi tayo sapat, alalahanin natin na naisip din yan ng mga disipulo ng Panginoon, ng mga propeta. Pero, inassure sila ng Diyos na sasamahan sila. Kaya nagkaroon ng successful ministry itong mga taong to. Hindi dahil sa kanilang husay, kundi dahil kasama nila ang Diyos. Kapag nakita natin yung sarili natin na tinawag tayo ng Panginoon, hindi tayo tinawag ng Diyos kasi nag-graduate tayo ng Bible school o dahil galing tayo sa mayamang pamilya o dahil meron tayong something special. Hindi. Tinawag tayo ng Diyos kasi tapat siya. Nais niya na maging bahagi tayo ng kanyang mission. So God's pattern, using the weak to display His sovereign
power. So God's pattern using the weak to display His sovereign power. Number one, si Moses. Nakita nga natin si Moses na alam natin yung story ni Moses kung paano iningatan siya ng Diyos sa kanyang pagkabata. Baby pa lang siya, naplano na siyang patayin, diba? At itong si Moses ay lumaki sa ah, sa kaharian ng Ehipto, sa ilalim ng pamilya ng Paraon, sa pag-aalaga din ng kanyang ina, ng kanyang kapatid. At nung panahon na nais na ng Diyos na palayain ng bansang Israel, tinawag ng Diyos itong si Moses. At nagtanong ang Panginoon kay Moses, who am I that I should go to Pharaoh? Yan sabi ni Moses sa Panginoon. So ito yung time na tinatawag na ng Diyos si Moses para palayain ang bansang Israel sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kung ang Diyos, pwede naman siyang pumili ng maimpluwensyang tao, pwede naman siyang pumili ng tao na mas malakas, mas maraming armas, mas mahusay, mas matalino. Pero sino ba tong si Moses? Isang mamamatay tao, takot, umalis siya, tinakasan niya yung kanyang ginawang masama. Pero ginamit ng Diyos itong si Moses. Diba? Pwede naman pumili ang Diyos ng mahusay magsalita. Pero pinili ng Diyos itong si Moses na noon nandoon sa bahay ng Paraon pero naging tagapag-alaga na lang ng tupa. At utal-utal pa siya. Pero ginamit ng Diyos si Moses. Makikita naman natin sa Book of Exodus kung paanong pinalaya ng Diyos ang bayan ng Israel sa pagkakaalipin sa pamamagitan ng buhay ng taong ito, hindi dahil mahusay siya, pero dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya at dahil siya ay sumunod. Nagkaroon siya ng confidence sa Panginoon, sa lakas na meron sa kapangyarihan ng Panginoon. So si Gideon, yung mighty warrior, diba? Tinawag siya ng Diyos na mighty warrior. Iniisip niya na siya ay mahina, yung pamilya niya ay pinakamahina sa lahat ng angka ng Israel, pero makikita naman natin kung paanong ginamit ng Diyos yung buhay ni Gideon para manalo at ang Israel ay pagtanggol sa mga kalaban. Si David, yan, papansin din natin si David, isang shepherd, ang kanyang buhay ay talagang makikita natin, dinadown siya ng iba. Tinitingnan siya na wala na siyang ibang dapat gawin, kundi mag-alaga na lang ng tupa. Hindi na siya dapat pumunta sa labanan, doon na lang, hanggang doon na lang yung pwede niyang gawin. Pero itong si David, worshipper, napakalaki ng pananampalataya niya sa Diyos. Hindi man niya inisip sa sarili niya yung hindi siya sapat, pero yun ang iniisip ng mga tao sa paligid niya, di ba? Pero makita naman natin na nung time na si Saul ay nagkasala sa Panginoon at ito na yung panahon na piliin ng Diyos yung hari na mula at malapit sa kanyang puso. Pumunta si Samuel sa bahay ni Jesse para i-anoint siya. Hindi dahil malakas siya, di ba? Though pagka nakita naman natin yung description ni David, talagang mayroon namang ibubugay yung kanyang katawan kasi hindi naman siya basta-basta tagapag-alaga lang ng mga tupa. Pinagtatanggol niya yung kanyang mga tupa kahit mayroong mga predators na gustong kainin, silain yung kanyang mga alagang tupa. At nagagawa niya yun dahil mayroon siyang lakas. Alam natin, nung time na yun pa lang, kasama na talaga niyang Diyos. Pero itong si Jesse, inisip niya na itong mga anak niya na mas matatanda kay David, sila yung deserving para i-anoint, pero hindi. Ang Diyos hindi tumitingin sa physical natin. Hindi tumitingin ng Diyos sa ability na meron tayo. Though mahalaga yon, hindi yun inaalis ng Diyos.
Pero higit sa lahat, tinitingnan ng Panginoon as qualification yung obedient heart natin. Yun yung time na nakita ni Samuel itong si David at inanoint siya. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So itong si David, inanoint ng Diyos at sa panahon na tinakda ng Panginoon, ginamit ng Panginoon itong si David para mamuno, maging hari sa Israel at nagdala ng maraming tagumpay. Di man naging perfect yung buhay ni David, pero nakita natin yung buhay niya kung paanong nanumbalik siya sa Panginoon sa panahon na siya ay bumagsak. At hindi lang yun, yung covenant na binigay sa kanya ng Panginoon, in-establish sa kanya ng Panginoon na sa kanyang lahi magmumula ang Mesyas, ito ay tinupad ng Panginoon. Hindi dahil special si David, kundi dahil tapat ang Diyos na tumawag at si David sumunod. Mga apostles, mga disciples ng Panginoon, makikita natin na ordinary men lang sila, 'di ba? Merong mga ilan sa kanila ng mga disipulo na talagang siguro mas mataas yung pinag-aralan kaysa sa iba. Katulad ni Matthew, tax collector siya, may communication siya sa Roman Empire. Pero marami sa kanila mangingisda, 'di ba? At nanggaling dito sa mga ganitong mababang klaseng pamumuhay. Hindi sila nakapag-aral katulad ng mga Pariseo. Pero nung time na ang banal na Espiritu Santo ay nanahan dito sa mga apostol na to, makikita natin kung paanong naging effective yung ministeryo ng apostles, 'di ba? Na sa pagsasalita pa lang ni Peter, 3,000 yung naligtas. Hindi dahil magaling si Peter, kundi dahil nanahan ang banal na Espiritu Santo sa kanya. Kahit sa point of death ni Stephen, hindi ito natinag na ang kanyang buhay ay may alay bilang isang handog na patotoo na ang Diyos ay talagang nangungusap sa buhay ng bawat tinawag. So, makikita natin kung mayroong isang bagay na pare-pareho sa kanilang lahat at sa atin din na mga Kristiyano, kung bakit magkakaroon tayo ng confidence sa Panginoon. At makikita natin na kung ano yung meron tayo, sapat at higit. Ito ay ang katotohanan na kasama natin ng Diyos. Tulad nila, kasama nilang Diyos, kasama natin ng Diyos. At ang evangelism, hindi yan para sa mahuhusay lang. Ang evangelism ay para sa lahat ng mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon. At ito ay nagde-demand sa atin ng obedience. Diba? Ang early church, makikita natin kung paano ang lahat ng mga Kristiyano ginamit ng Diyos sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Hindi natin sinasabi na yung mga taong mahihina, mahihirap, mga incapable, sila lang talaga yung tinatawag ng Panginoon. Lahat tayo may kanya-kanya tayong kahinaan. May iba-iba tayong level na pinagkukunan natin ng inadequacy na makikita natin sa sarili natin na hindi tayo sapat. Pero palaging nahahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng isang Kristiyanong sumusunod. At kahit nung panahon ng early church, di ba? Mayroon ding mga tao na mga kilala sa society na talagang nakakilala sa Panginoon at ginamit ng Diyos yung buhay niya. So, extraordinary message flowed through ordinary people. Excuse me po. So, si Paul, ang kaibahan niya, mas aral siya kaysa sa iba. Nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel, isang napakahusay na Pariseo, at mayroon siyang dual citizenship sa pagiging Hudyo at sa pagiging Romano. Pero nakita niya rin ang sarili niya na mahina. Diba? Na-identify niya yung sarili niya na mahina. At lahat ng mga success na meron siya noon, inari niyang walang kabuluhan niya.
alang-alang sa Panginoong Kristo. Diba? Kahit si Paul, meron siyang kahinaan. Sabi nga sa epistle, sa sulat niya, ilang beses, 3 beses siyang nanalangin para alisin ng Diyos yung weakness niya na yun. Yung thorn in the flesh na meron siya. Pero nung sabi sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses. May time na kaya hindi inaalis ni Lord yung kahinaan natin para hindi tayo maging mayabang. Meron akong isang tao na naringgan noon at palaging sinasabi sa kanya nung time na bago pa lang yung Philippians 4:13 band, ako yung umaawit doon, main vocals nila. Sabi ko sa kanya, kinakabahan po ako palagi. Pag tumatayo po ako palagi po akong kinakabahan. At sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Sabi niya sa akin, pag nawala yung kaba mo, doon ka nakabahan. Ang ibig sabihin niya sa akin, kapag ka hindi na ako kinabahan sa pagharap sa maraming tao, dahil ako ay umaawit para sa Panginoon, kailangan matakot na ako kasi baka sarili ko na yung inihaharap ko sa kanila, hindi na ang Panginoon. Ibig sabihin, kung mayroong kakulangan na makita tayo sa sarili natin, may kaba na nararamdaman natin, ito'y niloloob ng Panginoon para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para lalo nating hanapin ang pagsama, ang paggabay ng banal na Espiritu Santo. So God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Diba? Hindi si Lord nagbababa sa atin ng maraming resume. Kailangan may pleasing personality ka, pogi, maganda, may height requirements, mga dapat at least 5'11" para medyo matangkad. Kailangan graduate ng bachelor, di ba? Hindi kanyan eh. Walang qualification si Lord. Pero anong ginagawa ni Lord? He qualifies the call. Di ba? Yun yung ginagawa ng Panginoon. Hindi natin kailangang abutin yung standard na meron bago tayo sumunod. Si Lord yung naging standard. Tinawag tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ang tanong, may tiwala ka ba sa sarili mo? May tiwala ka ba sa sarili mo? Ang Diyos nga nagtiwala sa iyo. Paano ka pa hindi magtitiwala sa sarili mo? Paano pa ako hindi magtitiwala sa sarili ko? Paano pa tayo hindi magtitiwala sa sarili natin? Pinagkatiwala sa atin ng isang napakahalagang pagkatawag na to. Ihayag ang mabuting balita, makibahagi sa paghanap at pagliligtas ng mga nawawala. Nagtiwala sa atin ng Diyos. Naging qualified tayo dahil sa Panginoong Kristo. Di ba? Babae ka man, lalaki ka man, hindi yan reason. Hindi yan pwedeng maging barrier. Bata, matanda, hindi. Matagal na Kristiyano, bago, hindi. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng isang taong marunong sumunod sa pagkatawag. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Diba? Kasi yan, pamantayan ng mundo, mahusay, magaling, mataas ang pinag-aralan. Sabi ng iba, nakakayabang lang daw ang pag-aaral sa Bible school. Pero sa totoo lang, may area na kapag kinuha natin yung confidence natin na dahil nag-aral tayo sa Bible school, kayang-kaya na natin, mali talaga yan. Pero mas mayabang yung nagtuturo, pero hindi nag-aaral. Diba? Hindi pwedeng sabihin na magtuturo ako tapos hindi naman tayo nag-aaral, hindi tayo nananalang, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya, nais ng Panginoon na sa Kanya tayo magtiwala. Yung mga bagay ng mundo, mahalaga yan. Piniprepare tayo ng Panginoon. Diba? May pagkakataon nga, ma-amaze tayo. Pastor, nag-aral sa Bible school. Tapos yung mga tao na pinagsasalitaan niya, attorney, doktor, pulis, mga tao na
kung tutuusin ay mataas ang pamantayan sa estado ng pamumuhay. Pero ginagamit ng Diyos ang buhay natin sa kanila. Makikita natin yun. Privilege kasi mag-serve sa Lord. Diba? May time din binibigyan tayo ng Lord ng opportunity para mag-equip pa, mag-aral pa. Kasi kung mahal natin ng Panginoon, hahayaan natin ng Diyos na kumilos sa ating buhay at mahayag ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng ating mga patotoo. So hindi naman ibig sabihin hahayaan na sa atin ang pagpapasya. May response tayo eh. Palaging ang Lord nandiyan. Gusto ng Panginoon maging kagamit-gamit yung buhay natin. Diba? Huwag tayong masyado maging overprotective. Kung makita natin na parang 'di ba sa tingin naman talaga ng mundo parang ang mga Kristiyano parang mga baliw, 'di ba? Parang mga nasisiraan ng ulo dahil sa pananampalataya. Biruin mo naman, tinuturo ng Biblia mahalin mong kaaway mo, 'di ba? Panalangin mong mga umuusig sa iyo. 'Di ba? So, para sa perspective ng mundo, foolishness 'to eh. Pero sa atin, na mga mananampalataya, alam natin na ito yung tama, ito yung kalooban ng Panginoon, at ito yung nagpapakita na tayo ay malakas. Ang tunay na malakas, hindi yung gumaganti kapag kami nakagawa ng masama. Ang tunay na malakas, yung kayang magpatawad kahit gaano kalaki ang kasalanan. 'Di ba? Foolishness yan sa mundo. Pero tanging ang lakas ng Panginoon ang makakapagbigay sa atin ng ng ganitong klaseng courage para mag-forgive. Lalo tigit sa paghayag natin ng mabuting balita. Walang anumang level ng pinag-aralan ang makapagbabago ng buhay ng tao. Makakapagbago ng buhay ng tao kapag sumunod tayo sa Panginoon at dahil sinabi niya ihayag natin ang mabuting balita, ipanalangin natin ang mga taong to, pumunta tayo doon. Sabihin natin ang tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. So ito yung confidence ng gospel. Ang confidence na pinagkukunan natin, Christ is enough. Palaging sapat ang Panginoong Hesus. Higit pa sa sapat. Nung time na nag-aaral pa po kami sa ADMI, ang aming batch name, kung hindi ako nagkakamali sa pag-alala, ay Overcomer. At yun yung awit na inawit namin nun. Christ is enough for me. Diba? Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kasi, ang kapangyarihan na kumikilos sa pag-evangelism natin ay hindi nanggagaling sa atin. Ito'y nanggagaling sa Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng mabuting balita. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." It brings salvation to everyone who believes. Pero, di ba? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Paano sila maniniwala? Paano sila sasampalataya kung hindi naman nila ito naririnig? Paano sila makakarinig kung ayaw naman nating magbahagi? Pero mga kapatid, totoo yun eh. Kung hindi man tayo may gagamitin ng Diyos na iba, pero papayag ba tayo na ma-miss natin yung opportunity? Yung joy na bahagi tayo dun sa salvation ng tao na yun, na isa tayo sa nagbahagi ng mabuting balita, hindi tayo nagligtas. Excuse me po. Pero isa tayo sa nag-share sa Kanya, isa tayo sa nanalangin sa Kanya. Grabe. Hindi sinabi ni Apostol Pablo nung sinulat niya sa mga taga-Roma na ang gospel, it contains the power or it points to the power. Ang sabi ni Apostol Pablo, it is the power of God that brings salvation for everyone who believes. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa sino mang sumampalataya. Ito ang mabuting balita na ang Panginoong Jesucristo, siya ay nabuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay at
umakyat sa langit at nangakong siya ay muling magbabalik. Ito ang mabuting balita. Hindi lang ito naglalaman ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang ito nagtuturo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ito mismo ang kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya kahit sa mga pagkakataon na iniisip natin, kinakabahan ako, utal-utal yung labi ko, o kaya, ano kaya ang method ang gagamitin ko sa evangelism? Hindi ko pa nga gaano sa ulo yung Romans Road. Kahit yung one verse evangelism, parang hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero, the moment na nagsimula tayong magsalita, the moment na nagsimula tayong mag-share ng Word of God, mayroong kapangyarihan na inilalabas ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin. At ito yung kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung binhi na itinatanim ng Banal na Espiritu Santo sa puso ng isang taong nakakarinig. Darating ng panahon, ito'y tutubo ng pananampalataya at magbubunga ng iba pang mga tao na maaaring tawagin ng Diyos. Kapatid, hindi mo kailangan na marami agad ang iyong bahaginan. Pupunta ka sa palengke, pupunta ka sa eskwelahan, pupunta ka sa paradahan ng mga sasakyan para magbahagi ng mabuting balita. Minsan kahit isa lang ang mabahagian natin ng mabuting balita alang-alang sa ating pagsunod dahil iyon ay utos ng Diyos. Hindi ko sinasabing isa lang ang kailangan natin. Utos ng Diyos, kahit isa lang. Dahil inutos ng Diyos at tayo ay pumunta. Alalahanin natin si Ananias. Si Ananias, niloob ng Panginoon na siya ang manalangin kay Apostol Pablo nung panahon na hindi siya makakita. May reason si Ananias, baka siya ipapatay, pero sumunod siya sa Panginoon. After nun, wala nang nabanggit tungkol sa kanya. Puro si Pablo na lang ang nabanggit. Pero dahil sumunod si Ananias, yung saving grace ng Diyos, yung kapangyarihan ng salvation, naranasan ni Apostle Paul, ni Saulo, na naging Pablo. At sa kanyang kaligtasang tinanggap sa Panginoon, marami ang iniligtas ng Diyos. Diba? Yung pagiging effective ng gospel, hindi yan nakadepende sa kung gaano kahusay tayong magsalita. Kung gaano karami yung Hebrew, Greek, Aramaic na alam natin. Kung ano yung commentary o Bible translation ng ginagamit natin o kaya method na ginagamit natin. Ang effectiveness ng gospel, hindi rin niya nababase kung gaano kagaling tayo magpatawa o kung gaano tayo kahusay mag-interact. Ang effectiveness ng gospel ay nandoon sa katotohanan na dala-dala mismo ng mabuting balita. Epektibo ang mabuting balita dahil sa katotohanan na dala-dala nito. At hindi mababago ang katotohanan na yun. It is the same yesterday, today, and forever because the truth is Jesus. The way is Jesus. The life is Jesus. The gospel is about Jesus. The gospel is Jesus. Diba? So we do not need to defend the gospel as if it were a weak thing. It is like a lion. Just let it out of the cage. Hindi natin kailangan ng maraming explanation. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang mabuting balita to the point na para tayong nagiging defensive pag nag-share tayo. Di ba? Parang masyadong pushy. Di ba? Hindi. Kaya natin mag-flow naturally as the Spirit leads yung gospel. Pero syempre, dapat familiar tayo. Kaya nga dun sa inaral natin yung theology of the gospel. Di ba? Kapag ka, alam natin, yung core foundation ng theology ng gospel, hindi tayo maliligaw at hindi tayo maililigaw ng kahit sino. So number 2, Christ's finished work is enough. Dito nakasalig ang ating pundasyon na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang muling pagkabuhay ay sapat na. Hindi na natin kailangang magdagdag pa ng kahit ano. Sabi nga ni Jesus sa cross sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Tetelestai.
Though ang ibang translation doon is paid in full. Dahil ito'y tumutukoy sa ating redemption. Totoo rin. That it is finished. Well done. Natapos na ng Panginoong Jesucristo. Naganap yung purpose, yung plan of salvation. At sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, pinatunayan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay na nagtagumpay na siya sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. So nung bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit, ipinakita niya sa atin na siya ay maghaharing magpawalang hanggan. At siya'y muling babalik para kuhanin ang mga sumasampalataya sa Kanya. At doon malubos ang kagalakan ng bawat mananampalataya. So, kapag binabahagi natin ng Panginoong Hesus, hindi tayo nag-i-invite sa mga tao na maging member lang ng church. Diba? Pag nag-evangelize tayo, hindi lang ang goal ay maging kabilang sila sa fellowship na meron tayo. Pero, palagi nating ini-emphasize sa kanila yung relationship na ni-restore ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At kapag magpo-focus tayo doon, na hindi tungkol sa atin, hindi natin kailangan ng perfect testimony, pero ito yung maganda. Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon, meron tayong isang magandang patotoo na na-experience natin ng Diyos. Pero dahil hindi nga ito tungkol sa atin, matatanggal na yung pressure sa atin. Tungkol to sa Panginoon. Mas mahalaga na malinaw kaysa puro tayo patawa. Alalahanin natin yan. Pwedeng tumawa sila ng tumawa, marami silang narinig, pero wala silang naintindihan. Mas mainam na konti lang yung sinabi natin, tapos naintindihan talaga nila. Akala kasi natin, pag nag-share tayo ng Word of God, pagka nagsambit sila ng prayer of acceptance, kasi yan, ganyan yung nakasanayan natin, ililid natin sila sa prayer of acceptance, yung tawag ng iba, sinner's prayer, diba? Ligtas na agad. Baka mamaya sumunod lang sila, hindi naman nila naintindihan. Mas maganda, na sumunod sila willingly, kasi naintindihan nila, kasi clear yung pag-share natin. So, ang mabuting balita, hindi ito tumutukoy sa kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos. Ang tinutukoy nito kung ano yung ginawa na ng Diyos para sa atin. At ang role natin, i-present ng maliwanag, ng malinaw, kung ano yung nais ng Diyos na ibahagi natin sa mga tao. At hilingin ng Banal na Espiritu Santo na mangusap sa kanilang mga puso. And the Spirit applies the gospel, the Holy Spirit. So, ang pagsasalita, do tayo nagsasalita, hindi yun ang trabaho natin. Ang trabaho natin ay sumunod. At ang Banal na Espiritu Santo na ang magsasalita sa pamamagitan natin. Diba? Sabi ni Jesus, when He comes, the Holy Spirit, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Alam natin na lahat ng mga tao aware naman na sila ay makasalanan. Kapag tayo ay nagbahagi sa kanila, ang Holy Spirit ang mangungusap sa kanilang katatayuan, sa kanilang kalalagayan. At ang Holy Spirit din ang magko-convict para magpakumbaba sila sa harapan ng Panginoon at totoong humingi ng tawad. Hindi natin kailangang manipulahin ang emotion ng mga taong kausap natin. Hindi natin kailangang iparamdam sa kanila na mag-guilty sila o kung ano man. Though may time na mararamdaman nila yon, pero mahirap kapag yun yung pinipilit nating iparamdam sa kanila. Kapag yung evangelism ay naging manipulative ayon sa gusto natin at hindi ayon sa gusto ng Holy Spirit, magiging mababaw yung foundation ng kanilang pananampalataya. At hindi sa lahat ng panahon, kailangan kapag nag-evangelism tayo, matapos tayo sa prayer of acceptance. Maganda kung aabot tayo dun. Pero, merong mga pagkakataon na
kailangang intayin natin na maintindihan talaga nila yun. Kung hindi agad sila sumabay sa panalangin, walang problema. Pero huwag tayong hihinto. Huwag tayong titigil. Ang kailangan natin gawin, maging tapat tayo na i-present kung sino si Jesus. Magtiwala tayo ng banal na Espiritu Santo ang gagawa sa kanila sa kaloob-looban nila. Kailangan natin gawin, magbahagi, ang gagawin ng Diyos, magligtas. Diba? Hindi tayo ang nagbabahagi at nagliligtas. Kalooban ng Diyos, gamitin tayo sa pagsasalita at siya ang magliligtas. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pero paano natin ma-represent nga si Jesus ng clear? Siyempre, manalangin tayo, magbasa tayo ng Biblia at maging aware tayo dun sa theology ng gospel. Di naman lahat kailangang pumasok ng Bible school. Pero ako naniniwala na bahagi naman ng mga pastor, ng mga lingkod ng Diyos na sanayin ang bawat mananampalataya sa pagkaalam ng katotohanan ng mabuting balita sa pamamagitan ng paghahayag nito sa pulpito o kaya sa Sunday school. At ito yung role naman ng isang pastor, maging faithful sa pagtitrain. Yan. Next meeting, pag-uusapan natin yan. Yung discipleship. Mahalaga yun. Mahalaga. Pagka iniisip natin ang evangelism, palagi nating ilagay sa isipan natin na ito ay pagtatanim sa puso ng mga tao. Sabi nga ni Apostol Pablo, iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig, pero sino nagpapalago? Ang Diyos. Ay hindi tayo dapat magkaroon ng partiality na ito mahusay, dito ako makikinig, dito ka pumunta, ito mas magandang relihiyon. Hindi. Palaging mahalaga yung mabuting balita na naiitanim. Pero lagi nating alalahanin ang Diyos, ang responsible sa paglagot pamumungan niyan. Ang ating pagkatawag, magtanim. Diba? Or magdilig din. Siyempre, mahalaga yun. Yung pagtatanim, evangelism, pagdidilig, discipleship, pag-aalaga. At ang Diyos ang nagpapalago. Yan. Pero, alam nyo, kahit wala tayo, kaya naman yung gawin ng Diyos. Kaya nga, privilege tayo. Kung mapapansin natin, wala namang nagtatanim sa mas maraming mga halaman sa buong mundo. Bakit mayroon tayong mga prutas na makikita natin sa gubat na mas masarap pa kaysa sa mabibili natin sa palengke? Diba? Kasi ang Diyos naman ang may likha ng lahat ng bagay. Magbibigay sa atin ng humility na tayo ay kabahagi lang ng calling ng Diyos dito sa evangelism. So, kailangan nating alalahanin that we are weak messengers, but we have a strong message. Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, we have this treasure in jars of clay to show that surpassing power belongs to God and not to us. Diba? Weak vessel tayo. Pero, grabe. Napakatindi ng dinadala, ng nilalaman ng mensahe na dala-dala natin. Very valuable. Diba? Para tayong mga jars of clay. Fragile tayo. Madali tayong mabasag. Very limited yung kaya natin. Diba? So, hindi tayo perfect. Pero, grabe. In-entrust sa atin ng Diyos itong priceless treasure na to. Priceless and powerful treasure na to. Para tayong gamitin. Pwede naman ilagay ng Diyos sa lagayang ginto. Sa mga lagayan na mas valuable. Pero bakit sa atin na mga mahihina, katulad ng jars of clay? Para ma-appreciate natin ang Diyos. Hindi tayo mag-rely sa sarili natin. At pag-evangelize, hindi tayo parang, alam niyo yung promodizer yun. Nag-aalok ng mga produkto na kailangan alokin ko to, tapos kailangan bilhin niya to kasi ito yung
yung gusto ng company ko, basta makabenta ako, 'di ba? Pero hindi eh. Ang evangelism, it is all about witnessing people what God has done. Ito ay pagbibigay sa mga tao, pagpapakita na ito ay mahalaga. Hindi lang inaalok para makabenta. Ipinipresent natin ito kasi kailangan to. Para tong gamot sa kabila ng maraming taong maraming infectious disease. Diba? Incurable pagdating sa mga bagay na meron sila. Pero merong cure. Ito yung gospel. Sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, palaging patungo sa Panginoong Hesus. Kaya kapag ka nakikita natin yung sarili natin na tayo ay mahina, alalahanin natin yung weakness natin, hindi yan liability. Platform yan para i-launch ng Diyos yung lakas niya. So this is gospel confidence. Christ is enough. Sapat at higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. Meron ding kapangyarihan at spiritual gift na binigay sa atin ang Panginoon. So the Spirit's power for witness. If Christ has finished the work, how does God enable us to share that work? The answer is simple and yet profound. God empowers us through His Spirit and equips us through spiritual gifts. So, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para tayo ay maging saksi. Sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Diba? Judea, Samaria, to the ends of the earth. Hindi sinabi dito na yung power ay power to heal, power to drive out demons. Though, kalakip yan. Pero yung binigay sa ating power is power to witness. Diba? Mahirap maging saksi ng Diyos. Kahit na gumawa tayo ng maraming himala, kung hindi naman tayo nagiging tapat na saksi ng Panginoon, walang kabuluhan ng ating ginagawa. So, kapag dating ng Holy Spirit, kapag ka ang isang mananampalataya ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sumampalataya sa Diyos, tinatanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at nagiging normal ang pagiging saksi, ang pagbabahagi ng mabuting balita. So, ang Holy Spirit, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para makapag-evangelize, 'di ba? Sabi ko nga kanina, si Peter, 'di ba? Si Peter, matatakotin siya, impulsive siya, matapang siya. Isipin natin, grabe nga siya magsalita 'di ba? Willing siya na siya muna yung mamatay bago si Jesus. Tapos lahat daw iiwan na si Jesus, siya, magstay pa rin siya. Tinapyas niya yung tenga nung isang kasama na dadakip kay Jesus. Pero nung time na tinatanong na siya, nung papunta na si Jesus sa mga trial, 3 beses niya naman itinanggi si Jesus, di ba? Ibig sabihin, hindi siya matapang, matatakotin siya di ba? Pero nung tinanggap niya ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay kumilos sa kanya, sa kanyang buhay. Hindi siya naging bastos doon sa mga taong nanunuya na lasing daw yung mga disciples during the Pentecost. Hindi. Boldly and with confidence, nag-preach siya ng gospel. Pinroclaim niya si Jesus Christ. Yung saving grace ng Panginoon, kumilos. 3,000 ang naligtas. Isang preaching lang. Hindi dahil magaling si Peter. So bakit nagawa ni Peter yan? May nagbago ba sa personality niya? Nag-aral ba siya sa Bible school? Hindi. Ang Holy Spirit ang may dahilan. Diba? So, ang Holy Spirit, hindi yung option na lang natin na, Holy Spirit, samahan mo ako. Medyo mabigat tong evangelism na pupuntahan ko. Kailangan ko kapangyarihan mo. Holy Spirit, okay na, kaya ko na to.
mga wala namang pinag-aralan yung pupuntahan ko. So, sige, madali lang mag-share sa mga to. Hindi. Hindi optional ang Holy Spirit na kung kailan lang natin siya gustong sumama sa atin, doon lang natin siya hihilingin na samahan niya tayo at para na sa ating kapangyarihan niya. Hindi. Ang Holy Spirit, ang evangelist na sumasama sa atin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan ng Diyos. Kung wala ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo, wala ding kabuluhan, kahit anong sabihin natin. So every believer is gifted for evangelism. Hindi lang yung mga tao na tinawag na evangelist, though merong talagang calling dyan sa pagiging evangelist. Kasi meron talagang mga tao na very passionate sila sa evangelism. Talagang pumupunta sila sa mga iba't ibang lugar para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi driven ng church program, kundi driven talaga ng calling. Pero, lahat ng mananampalataya, tinawag at may kaloob para maghayag ng mabuting balita. Kasi lahat tayo evangelist. Diba? So, kahit na meron tayong gift of teaching, yung fivefold ministry, pastor, diba? So, kung meron pang apostol ngayon, ibang usapan na yun. Pero wala na namang apostol na tinutukoy na yung tawagin nila yung sarili nilang mismong apostle. Siguro yung office ng apostle, yung ministry na meron, katulad ng missionary work or church planting. Diba? At yung ibang, yung pag-prophesy, may prophets pa ba ngayon katulad ng Old Testament? So, ibang usapan yun. Pero yung message ng Bible ay alam natin, ito ginagamit ng Panginoon to speak to us, through us. Diba? So kahit anong area ng calling natin sa Panginoon, alam natin na bahagi ang evangelism sa gift na binigay sa atin ng Panginoon. So, weakness becomes strength through the Spirit. So dahil nga ang Holy Spirit nasa atin, yung kahinaan natin, ito yung nagiging daan para maging qualified tayo dahil sa lakas ni Lord. So sa iba, pagka mahina ka, kapag kulang ka, disqualified ka, kay Lord hindi. The more natin makita yung kahinaan natin, the more ihahayag ni Lord yung lakas niya sa pamamagitan natin. Diba? So pag sinabi natin kay Lord yung reason natin, okay lang yan, maging honest tayo. Lord, di ko kaya to. Hindi ako marunong nito. Hindi ko kaya pumunta dyan. Hindi pa ako handa sa ganito. Maging honest tayo kay Lord. Kasi sasagot naman si Lord sa atin, di ba? At sasabihin sa atin ng Panginoon, manampalataya ka sa akin. Lumakad ka, humakbang ka sa pananampalataya at ang iyong pagsunod ang magbubunga ng maraming kaluluwang lalapit at magsusuko ng buhay. So kapag ka tayo nakipag-usap sa mga tao, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang banal na Espiritu Santo na nagsasalita sa pamamagitan nga po natin. Yan. Dependence, not performance. So dahil nga tayo mahina, makita natin sarili natin na meron tayong kakulangan, magkakaroon tayo ng dependency sa Panginoon. Hindi tayo nagiging overconfident na nagiging performance na lang sa atin yung area ng ministry na to. So dependence on the Holy Spirit to empower, dependence on the Holy Spirit to guide the conversation, dependence on the Holy Spirit to convict hearts. So yun yung kalooban ng Lord na magkaroon tayo ng dependency sa Holy Spirit. Siya magbibigay sa atin ng lakas, siya ang gagabay sa atin sa pakikipag-usap, at siya ang kikilos sa puso ng mga tao. Diba? Hindi lang spiritual gifts ang binigay sa atin ng Holy Spirit. Ako hindi naniniwala na may Kristiyanong walang kaloob. Lahat tayo binigyan ng Holy Spirit ng kaloob. Ang tanong, ginagamit ba natin o ayaw natin gamitin kasi kinukumpara natin sa iba? Nahanap natin yung meron yung iba na wala naman tayo kaysa makita yung meron tayo at i-apply natin sa ministry, sa glory ng Panginoon. So, manalangin tayo palagi
humingi tayo ng paggabay sa banal na Espiritu Santo. Palagi tayong mag-depend sa kayang gawin ng Holy Spirit. Kahit may pagkakataon parang imposible. Hindi yan makikinig sa akin, Lord. Kasi ano yan, sarado na isip niyan. Masyado niyang mahal yung relihiyon niya. Hanggang mamatay, yun na daw relihiyon niya. Hindi. Panalangin natin, Holy Spirit, bigyan niyo po ako ng tamang salita na sasabihin ko. Bago pa man ako pumunta doon, ihanda niyo na po yung puso nila, Holy Spirit. Punuin niyo po ako, Holy Spirit. Bigyan niyo po ako ng lakas. Alam niyo, naglalakad pa lang tayo. Binibigay na ng Diyos sa atin yung tagumpay. Yun yung nais ng Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya. At ibibigay natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Excuse me po. So, kung kaya natin na i-explain ng mas mababaw, pag sinabing mababaw, mas madaling intindi, yun yung gawin natin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Hindi dinidisplay dito kung gaano karaming alam natin. Nais ng Panginoon na gamitin ang ating mga buhay. So sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. So practical steps to overcome inadequacy. Number one, start with prayer, not pressure. Excuse me. Pag-usap muna tayo sa Panginoon. Alam ko lahat naman tayo ginagawa to di ba? So, alam natin ng Holy Spirit, pagka naramdaman natin yung pagkilos niya, yung pressure ay gagawin yung excitement. So, number two is keep it simple. Share what you know. So, kung ano yung alam natin, ano yung pangangailangan ng taong yung papakita sa atin ni Lord, share natin si Jesus. At yung passion and compassion. Passion to serve the Lord, compassion for the lost, yun yung magbibigay sa atin ng main motivation para i-share ang Word of God. Ulit ko, huwag nating bigyan ng pagkakataon na banggitin yung hindi naman natin alam. Kasi kapag pinilit natin sagutin sa area na hindi naman natin alam, mas lalo tayong mahihirapan. Pero kahit na mayroon tayong mga hindi alam, hindi yun nangangahulugan na dapat hindi na tayo mag-share. Kasi ang Holy Spirit, pag nangusap sa atin, magugulat talaga tayo. Kahit doon sa mga salita na binabanggit ng mga labi natin, nakikita natin na ang Holy Spirit kumikilos. Siya yung nagsasalita sa pamagitan natin. Walang formula to. Diba? Kalooban ng Panginoon na i-share natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. May pagkakataon nga kahit testimony. Si Ninong Danny nag-share siya ng patungkol sa testimony at kailangan talaga hindi nakasentro sa atin, kundi nakasentro sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Para makita at mahayag ang Diyos ang bida, hindi tayo. So, equip yourself gradually. May pagkakataon na mahalaga din yan. Di ibig sabihin, nagdedepende tayo sa Holy Spirit, di na tayo mag-aaral. Di na natin i-equip yung sarili natin. So, kaya tayo nawawala ng confidence kasi meron tayong mga hindi alam. At hindi naman sa lahat ng panahon na magpa-pop up lang yung mga bagay na sa isip natin kasi i-feed sa atin ng Holy Spirit. Ginagawa sa atin ng Holy Spirit dahil sa faithfulness natin sa Diyos, nag-aaral tayo. Sa panahon ng pag-evangelize natin, inire-remind tayo ng Holy Spirit. Ngayon tanong, kapag di natin ini-equip yung sarili natin, ano yung ipapaalala sa atin ng Diyos sa panahon na tayo ay nagbabahagi? Hindi natin pwedeng maging reason na hindi na tayo mag-aaral, magbabasa ng libro, o kaya lalo ng Bible, di ba? Mahalaga ang pag-equip sa sarili natin.
Sabi nga ng ating mga Bible school teachers, di ba? Hindi natatapos ang pag-aaral. At pag sinabing pag-aaral, hindi naman laging papasok ka ng papasok sa Bible school. So kung merong opportunity, may time, may chance, di ba? Equip natin sarili natin. Magbasa tayo ng libro, makinig tayo sa mga tao na makakatulong sa atin. At higit sa lahat, manalangin tayo, magbasa tayo ng Biblia. Ang banal na Espiritu Santo ay tutulong sa atin. Diba? So hindi natin kailangan ng malaking hakbangin. Kailangan natin ng mga ng habit, ma-establish natin yung habit kahit maliliit. Kahit ito ay parang simple lang bagay na ginagawa natin. Pero ito'y tuloy-tuloy. Merong consistency. Ito yung magbibuild sa atin. At magiging strength natin ito over time. Pero alam naman natin na hindi hinihiya ng Diyos yung wisdom. Kasi nagde-delight si Lord sa knowledge at sa wisdom. Sa Kanya nagmumula yan lahat. Diba? Kaya habang tayo, umaangat yung dami ng alam natin, dapat mas lalo tayong nagiging mapagpakumbaba. Madalas ko naging illustration sa humility ay yung pera. Diba? Yung mga maiingay, parang barya yan. Pag binagsak mo sa sahig, maingay, mababa yung value. Diba? Kasi mayabang. Yun yung, hindi ibig sabihin, walang pinag-aralan. Ang nakakababa ng value sa atin, yung character natin, personality, yung pride na meron tayo. Pero every time, na in-equip tayo ni Lord, di ba? Dinadala tayo ni Lord sa stage na tayo ay talagang nakikilala na sa pamagitan ng Panginoon. Yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat nagiging para tayong bills na kapag ibinagsak mo sa sahig, hindi mo maririnig. Mataas yung value pero walang ingay. Bakit? Kasi yung value mo yung nagde-define sa'yo. Hindi yung lakas ng tunog pagka binagsak ka sa sahig. Diba? So, ang value natin, makikita natin sa Panginoon. Maging faithful tayo sa pag-aaral. Sa paraan na yun, magiging faithful din po tayo sa pangangaral. And lean into your spiritual gifts. Huwag natin compare yung sarili natin sa iba. Pwede tayong ma-challenge, ma-inspire sa pwede tayong ma-challenge, ma-inspire dun sa buhay ng iba. Pero hindi natin kailangang maging si Billy Graham muna bago tayo mag-evangelize. 'Di ba? Kung ano yung spiritual gift natin, diyan tayo gagamitin ng Diyos. At pag naging faithful tayo sa spiritual gift na yan, mas lalo tayong i-empower ng Diyos. 'Di ba? Kahit nga yung simpleng hospitality natin, mag-invite tayo ng sa kapitbahay natin, dala natin ng ulam, 'di ba? Hindi pa siya lubos na kakilala sa Panginoon, hindi rin tayo ganong close sa kanila, pero mag-establish tayo ng communication. Halimbawa, meron kang gift of hospitality, mabati ka, 'di ba? Ma-welcome ka, o establish tayo relationship, tapos makipagkwentuhan tayo, 'di ba? Hindi tayo magaling kumanta, pero maganda naman yung ngiti natin, 'di ba? Gift din yan sa Panginoon eh. So, nung time na nakita natin yung taong yun, nangitian natin, di ba? Bad mood siya, tapos, kumusta ka na? Nag-share siya sa atin, i-share natin si Jesus. At, di ba? Hindi natin kailangang ah, maging pastor, o kaya maging katulad ni Billy Graham na napaka-kilalang evangelist, o kaya mahusay sumayaw, kumanta. Kailangan natin tingnan yung spiritual gift na binigay sa atin ng Panginoon. Dinisenyo ka ng Diyos intentionally. Kaya tanggapin mo yung disenyo sa iyo ng Panginoon. Kung paano ginawa ka ng Diyos, yan ang nais ng Diyos na gamitin ka. Ang kamay, dinisenyo ng Diyos na distinct sa paa. Kahit merong pwedeng gawin ng kamay na nagagawa ng paa, halimbawa ang paglalakad, pero hindi yun yung main purpose ng kamay. May intention si Lord bakit niya ginawa na ganyan ka. At kung bakit binigay niya sa iyo yung spiritual gift na yan. Yan ang gagamitin ni Lord
para magkaroon ng open doors of opportunity para makapag-evangelize ka. So, lakaran natin yan. Tanggapin natin yan sa Panginoon. So last, step out in faith. Small but real. Diba? Step out in faith. Magkaroon tayo ng paglabas sa comfort zone natin. Di natin kailangan intayin kung kailan tayo, feeling natin ready na tayo. Oh, okay, ready na ako. Mag-evangelize. Pag inintay natin kung kailan tayo magiging ready, wala tayong iniintay. Kasi lagi tayong may dahilan. Pag tinawag tayo ng Diyos, kailangan nating tumayo. Kailangan na natin gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Diba? Ano yung mga simple steps na pwede natin gawin? Mag-send tayo ng message sa mga taong nilalagay ng Lord sa heart natin. Hingin natin yung prayer request nila. Sino bang taong ayaw sabihin yung prayer request? Minsan, kumusta ka na, di ba? Sasabihin lang nila, okay lang. Okay, minsan di sila nagre-reply. Pero try natin. Message mo. Mga 2, 3 tao na nilalagay ni Lord sa puso mo ngayong araw na to. Sasabihin mo sa kanya, kumusta ka na? Ano yung gusto mong ipag-pray ko sa'yo? Diba? Hingin natin kung ano yung prayer request ng taong yun. Sa paraan na yun, magkakaroon tayo ng pagkakataon para mag-engage sa conversation. Pagka nakita natin doon sa prayer request niya na mayroong something, yan, pwedeng pag-usapan o kaya pag-usapan sa susunod. Pag nag-brought up, pwedeng personal, pwedeng through messenger. Ang dami ng paraan ngayon para makipag-usap. Diba? Start natin mag-encourage. Diba? At pwede rin tayo mag-share ng Bible verse. Yan. Yan, ginawa ko yan. Medyo matagal noon bago kami kasal ni Pastora Jen. Halos 1 taon or more than a year. Nagpo-post ako everyday ng Bible verse. Hindi for likes, tsaka share. Pero yung nakita ko doon na nag-motivate sa akin, yung engagement, yung mga tao na nare-reach ng social media ministry na yon. At grabe talaga yung isang moment na sobrang naging active ako nun kasi walang ibang responsibility na ginagawa kundi yung ministry na yun noon. Mas nakakapag-reply pa ako sa Messenger, nakakapag-post sa social media. Umabot po ng 1 million yung reach ng mga verses na sinishare ko. Di ko alam kung yun ay ilang days or 1 week. Pero kukunti lang yung like and share. Pero ang daming na-reach. Biruin mo. Kung sa paraan na yun, may nare-reach, 1 million reach. Ilang tao yun? Kung hindi man yun 1 million individual, ilang tao yung naabot ng Word of God, na-encourage nung araw na yun. Na sa halip na puro chismis yung mababasa nila sa Facebook, makikita nila yung encouraging words. Ngayon po, pinagpe-pray ko na matuloy ko yung ministry through live streaming devotion, yung praise moments. Though wala pang time, pero tinatry ko kasi nakita ko na yung ministry na to mahalaga. Andito na tayo sa buhay ng social media. Bakit hindi gamitin natin to para i-maximize para sa Panginoon? Diba? Iniisip natin, maliit lang yung ginagawa natin, pero kapatid, yung maliit na bagay na yan, ang laki ng ginagawa niyan para sa kaharian ng Panginoon. Pagka sumunod tayo sa Diyos, nagkikreate yan ng momentum. Pagka may isang taong iniligtas ng Diyos, alam natin, sa pamamagitan ng taong iniligtas niya, may iba pang ililigtas ng Diyos. Tuloy-tuloy yan, kapatid. Kaya, alalahanin natin, ang evangelism process yan, hindi yan one-time event. Na pag nag-share tayo, tatanggapin agad niya si Jesus as His Lord or her Lord and Savior. Kailangan nating magtiyaga, manalangin, magbahagi ng mabuting balita at ilagay sa kamay ng Panginoon ang lahat ng pagpapasya. Kapatid, I challenge you today to step out of your comfort zone. Step out of your comfort zone.
Kung may nag-hold back sa'yo para mag-evangelize, alamin mo kung ano yung barrier na yan. Loss of motivation ba yan? Fear of rejection ba yan? Perceive inadequacy ba yan? Saang area mo na kikita yung sarili mo na nahahadlangan ka ng kaaway para gamitin ng Diyos to the fullest yung buhay mo sa pag-share ng Word of God, to evangelize. Pag nakita mo yan, mas ma-identify mo kung paano ilalapit sa Panginoon ang iyong sarili para humingi ka ng lakas sa Panginoon. Kalooban ng Diyos na ipinaglilingkod natin yung buong buhay natin sa paghahayag ng mabuting balita. Hindi kalooban ng Panginoon na napupuno yung church building natin ng mga tao na hindi naman totoong sumasampalataya sa Panginoon. Walang pakialam ang Diyos sa bilang. Ang mahalaga sa Diyos, yung puso na nagpapasakop, sumusunod, nagsusurrender sa kalooban ng Panginoon. Yun yung mahalaga sa Kanya. Pero ako po naniniwala na as we become faithful to the Lord, He will increase us. Not just spiritually, but numerically. Kasi nagiging faithful tayo kay Lord. Huwag nating habulin ng bilang. Susunod yan. Maging faithful lang tayo sa Lord. Let's step out of our comfort zone. Simulan natin ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi pag may church program. Mag-share tayo ng Word of God. So kung sino mang nilalagay ng Lord sa puso natin. Dito na po ako magtatapos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful and He will do it. Laging tapat ang Diyos. Siya tumawag sa atin. Siya magpo-provide. Huwag tayong matakot. Iniisip natin pamilya natin, ang Diyos bahala sa pamilya natin. Iniisip natin future natin, ang Diyos bahala sa future natin. Iniisip natin yung sasabihin ng iba, ang Diyos ang bahala. Excuse me po. Para ipakilala ang kanyang sarili. Sunod tayo kapatid. Tiwala tayo sa Panginoon. Surrender tayo kay Lord. Tapat ang Diyos. Gagawin niya yung sinabi. Sige po, tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon. Lord, salamat na na-identify po natin tong mga barriers na to. Ito pong mga humahad lang sa amin para hindi kami lubusan makapag-evangelize. Lord, nihiling ko po Panginoon, kung meron po dito nawawala na ng motivation para mag-share dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay, ano man Panginoon ang dahilan, dalangin po namin Lord, ignite again the passion, yung first love na naramdaman po mula sa inyo. Kung meron po dito na nakakaramdam ng fear of rejection, Lord, salamat po. Kasi alam namin bahagi talaga yung rejection. Patuloy mo kaming gawing matatag na harapin po ito alang-alang sa pagsunod sa inyo. At naniniwala kami, Panginoon, na ang mga tao, kayo po, O Diyos, ang mangungusap sa kanila at tatanggapin nila kayo. Naniniwala kami, O Diyos, na ang mga buhay namin ay gagamitin mong daluyan ng pagpapala. At Lord, kung nakikita namin sarili namin hindi kami sapat, hindi namin kaya, salamat dahil pinaunawa mo sa amin, ikaw ay higit pa sa sapat. Ikaw na sumasa amin, Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po sa gift of partnership na binigay mo sa amin sa mission and sa evangelism. Salamat, Lord, sa privilege na to. Salamat, Lord, sa eternal value na dala-dala namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na habang nabubuhay kami, ang bawat hininga na meron kami, Panginoon, ay maghayag ng kabutihan mo. Nakilala ka ng mga tao sa pamagitan din po ng pagsunod namin sa pagkatawag ng pagkahayag ng mabuting balita. Ang dalangin po namin, Panginoon, na magligtas po kayo ng marami, Panginoon. Magligtas po kayo ng marami. Nihiling po namin, Panginoon, na magsuko ang mga tao ng buhay sa inyo sapagkat wala po kaming pag-asa kung malayo po kami sa inyo, Panginoon. Ngunit kung ikaw ay lubos na makikilala ng sino man, magkakaroon ng buhay na ganap ang bawat isa, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy na maranasan po namin ang inyong dakilang biyaya.
Patuloy po na ilagay niyo sa aming puso ang nasain, Panginoon, na nasa iyo ng puso noon pa mang bago likhain ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. Kaya salamat po. Salamat po. At ang hiling po namin, Panginoon, na sa mga local church na kinabibilangan po namin, bless niyo po kami, O Diyos, ng mga mananampalataya na magkukumit din ang buhay nila para ibahagi po ng may katapatan ng mabuting balita. At hinihiling po namin, simulan niyo po ito sa amin, Panginoon. Simulan niyo po ito sa amin, Panginoon. Patuloy po na mangyaring dakilang kalooban mo. Salamat po aming Diyos at sa lahat po nawa ng aming gagawin at sasabihin, ikaw lamang lubos sa aming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin naman sa kapangyarihan at pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo. Naakit po namin ang tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen po.